Blessed day, brethren. This is your pastor and preacher once again na nag-iimbita po sa inyo na mag-aral ng salita ng Panginoon. Kasama po ng imbitasyon na yan ay encouragement po na i-share po natin ang mga devotions po na ating napapakinggan araw-araw kung ito po ay nagiging pagpapala po sa atin. Sa gayon ay pagpalain din po ang iba po nating mahal sa buhay. Total, libre naman po ito, wala pong bayad. So ibahagi na po natin, i-share po natin po sa kanila. Let us look at Genesis in chapter number 9 in verses number 22 and 23. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his brethren without. And Shem and Japheth took a garment and laid it upon both their shoulders and went backward and covered the nakedness of their father. And their faces were backward, and they saw not their father's nakedness. No? Kung kayo po ay familiar po kay Noah, he is mostly known sa pagtayo niya o pagbuild niya ng arko kung saan ginamit siya ng Panginoon upang iligtas siya, ang kanyang may bahay, ang kanyang 3 anak at ang mga asawa nito, no? At ang mga hayop, no, nung panahon niya, ang mga ilang pares ng mga hayop nung kanyang kapanahunan, na bawat isa na pares ng hayop upang iligtas sa malaking baha. Nakita natin yung kagila-gilala sa pagkilos ng Panginoon at yung katapatan ni Noah. No? Pero sa pagkakataon po na ito, mga kapatid, ito po yung panahon kung saan natapos na po yung flood. At si Noah po ay nagkaroon ng pagkakataon na siya ay nalasing. Now, I want you to take note, mga kapatid, na si Noah bilang isang ama, bilang leader ng bagong society ng mga tao, Noah is still a man, a sinful man. At ito po yung panahon kung saan ay yung kanyang kahinaan ay nakita po natin. Now, dapat po nating maunawaan, mga kapatid, ang ating pong mga leaders. Ito man ay leader sa atin pong bansa, leader po sa ating iglesia, leader sa atin pong trabaho, o maging leader po sa atin pong tahanan, ang atin pong mga magulang, o yung atin pong nakatatandang kapatid, ay mga tao lamang po. May mga panahon na nanghihina, nadadapa. Maging ang pastor nga po, mga kapatid, ay nanghihina, nadadapa. Si Noah, no? Ay sabi ng Bible, he was righteous in his generation. No? Siya po ay dumating din sa punto na siya ay nahulog, nadapa. No? Okay? At ito po yung pag-aralan po natin, mga kapatid. No? Ano po yung dapat natin pong gawin? No? Ano ba yung tamang tugon kapag ang ating pong leaders ay nag-feel? No? Ano ang dapat po natin gawin? Mula po sa talata o sa mga talata na ating pong binasa, 3 bagay po ang atin pong makikita. Una po, mga kapatid, no, ang tamang response ay huwag po nating pagchismisan yung atin pong leader. Yan man po ay ating pastor, yan po man ay atin pong leader sa ating organization, o mga magulang po natin, o kapatid po natin, o ito man po ay yung atin pong pamahalaan, ang ating gobyerno, huwag po tayo magchismisan sa likodan po nila. Nakatulad po ng ginawa ni Ham. Yan po yung ginawa niya eh. Nakita niya yung kahubdan ng kanyang tatay, no? Tapos ang ginawa niya, ba't chinismis niya doon sa kanyang 2 kapatid? Ano mararamdaman mo kung ikaw ang ichismis? No, hindi rin naman tayo perpekto, tama po ba? Kung ikaw naman ang pagchismisan, ang iyong pagkakamali ang pagpistahan, no? Ay matutuwa ka ba? No? So hindi po yan magandang ugali po, mga kapatid, no? Dapat po ay matuto sa pagkakamali po ng iba, hindi matutunan yung kanilang pagkakamali, kung hindi paano maiiwasan ng kanilang pagkakamali, pero hindi po nararapat na pagchismisan po natin sila. Hindi rin naman po magandang ugali yan at hindi rin po yan kalooban po ng Panginoon. Pangalawang bagay po na makikita po sa talata na ating pong binasa, mga kapatid,
Kaya, huwag po tayong mawalan ng respeto doon po sa mga tao na itinalaga ng Panginoon na leader sa atin. Katulad po ni Shem at ni Japhet, no? Nung nalaman nila na nakahubad yung kanilang tatay, nakatalikod sila as a sign of respect. Ayaw nilang makita yung kahubdan ng kanila pong tatay. Hindi po ibig sabihin nito, mga kapatid, na dapat yung leader po ay konsintihin. Hindi po. Kung mali po ang leader, dapat po na ayusin, no? Hindi po konsintihin. No, dapat po pero hindi po ibig sabihin nun, dapat mawala na tayo ng respeto po sa kanila. No, mga kapatid. Katulad po ng ginawa ni Shem at ni Japhet, no, hindi nila chinismis, at ang ginawa pa nila, out of respect, patalikod nilang nilagyan ng kumot o ng tela, yung kanilang tatay para matakpan yung kanyang kahihiyan. No? Hindi naman po pinagtatakpan yung pong kasalanan. No? Actually, sa katotohanan po, kung pinagtatakpan po yung kasalanan, sana hindi po natin ito nalaman ngayon. Isinulat po ito ng Biblia, no? Upang paalam po sa atin na mali po yung ginawa na yun ni Noah, at upang ipakita po sa atin yung tamang dapat gawin at tamang responde. Huwag po tayong mawalan ng respeto po sa mga leaders po natin. Nagkakamali din po sila. No? At tayo rin naman nagkakamali rin. Kung gusto natin na magkaroon ng another chance, kung tayo nagkakamali, yung mga leader po natin, they deserve also that kind of chance, mga kapatid. So, don't lose respect. No? Huwag natin pagchismisan. Don't lose respect. Kung magkamali man ang ating leader, maging ang pastor man yan, maging yung atin man pong asawa yan, maging yung mga magulang man po natin yan, o sino man po ang itinalagang otoridad ng Panginoon sa atin. At pangatlo po, mga kapatid, is to help them correct yung kanila pong pagkakamali. Katulad ng ginawa po ni Shem at ni Japhet po, no? Kaya tinulungan nila yung tatay nila. Nakita nila, nagkamali. So, anong ginawa nila? No? Tinulungan nila. Alam nila na mahina, marahil ay may pinagdadaanan, di natin alam. No? So, andun sila. No, inalalayan nila, inagapayan nila yung tatay nila, no? Kasi yun po yung dapat po natin gawin sa atin po mga leader, no? Wala pong mangyayari kung tayo po'y babatikos sa atin pong gobyerno, kung atin pong babatikusin yung atin pong mga magulang, yung atin pong mga deacon sa church o yung ating pastor, no? Ang pinaka-the best po niyan ay tulungan po natin. Kung meron mang pagkukulang at pagkakamali yung pastor, o yung pong deacon, o yung pong spiritual leaders natin, o yung atin pong gobyerno, o kung yung atin pong mga magulang, tulungan po natin sila. Marahil hindi nila nakita yung kanilang pagkakamali, no? Kailangan po nila ng tulong. Kami mga pastor, kailangan din po namin ng tulong at agapay po ng mga members sa church, no? At kung meron man po kaming pagkakamali, ito po ay humbly submitting before God. No? Sinasabi ko po ito sa church, kung meron po akong pagkakamali, ay sabihin po nila sa akin. No? Para hindi naman po absolute ang pastor. There's only one absolute in the church, and that is ang ating pong Panginoong Yesus. No? Ang Diyos lamang po, ang dapat na siya pong perpekto, at siya lang din po yung hindi nagkakamali. Ang pastor po, no, ang mga deacon at mga leaders po natin sa church, nagkakamali. Ang mga magulang po natin, nagkakamali po. Lalo na po ating pong gobyerno, no, ay nagkakamali rin po. Pero tulungan po natin na maitama po yung kanila pong mga pagkakamali. No? Tulungan po natin, agapayan po natin sila, no? Kung ano man po yung kakulangan, tulungan po natin, agapayan po natin, no? Kung meron man po tayo ma-share na magandang insight, no? Share po natin para makatulong po sa atin pong mga leaders, no? Ito po ang tamang responde kung ang mga leaders po natin ay nahuhulog, nadadapa, at sila ay nagkakamali, mga kapatid. Tandaan natin, tayong lahat nagkakamali, ang mga leaders din po natin ay nagkakamali din po. Kailangan lang po natin na maunawaan at unawain yung kanila pong sitwasyon, at ako nananampalataya, naniniwala, kung ang leader na yan ay ang niligay na leader ng Panginoon, no, ay ang Panginoon din ang siyang nagtatanggal, at Panginoon din ang siyang nag-aagapay, no, doon sa leader po na yan.
Nawa ay naging pagpapala po sa atin ang salita po ng Panginoon ngayong araw po na ito. God bless you all.